Hi guys! Magandang hapon! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda rin yung kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lukarat na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para po sa hapong ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay may kinalaman po dito sa ganap ni Paolo ngayon, which is kasalukuyan siyang nasa Cebu para sa Sinulog 2026. Pero bago po iyan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo maging updated at ma-notify po tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And eto na nga, simulan na natin ang ating update kung saan si Papi Paolo, grabe napaka-pogi. Grabe naman nga yan. Kumikinang-kinang si Paolo sa sobrang kaputian at kapogian. Talaga nagpaulan po siya ng kilig. Ang daming kinikilig sa kanya at panay ang sigaw ng mga tao. Paolo, Paolo, Paolo. Grabe, makikita mo talagang si Paolo po ay inabangan talaga at siya ang main reason. Karamihan ng nandoon na mga nag-aabang is kay Paolo Avellino. O diba, mga Kim Pao fans nandoon talaga to support. And dami, grabe. Pabibingi ka nga sa mga videos na puro Paolo, Paolo. Pero nakakatuwa, nakakakilig. At ang sarap kayang panoorin ni Paolo. Alam niyo yung kapugian niya, parang hindi naagnas. Naagnas kasi kahit pagpawisan si Paolo, parang amoy baby powder. Yan, yes. Parang amoy baby powder si Paolo. Sobrang gwapo talaga. Tapos naka-shade siya. Mainit din kasi. Pero thank you so much, of course, kay God. Kasi ang ganda ng panahon. And si Kimi rin po, abay naglapag din po siya ng update para kahit papaano, diba, hindi po masyadong maghanap ang mga fans. At least both meron pong ayuda, both mayroon pong ganap. Ayan. Latest IG post ni Kimi. And ang mga kasama ni Pao po sa float, syempre yung mga Wiltec Ambassador, ayan, si Jack Roberto, si Pao at saka si Dominic. Yan yung mga kasama ni Pao. Pero grabe, si Paolo Avellino, parang hindi tumatanda. Bagets na bagets Lutang ang kagwapuhan talaga naman. Grabe yan. Ay, sinong hindi mai-in love dyan? Tinan mo lang, sobrang puti. Parang grabe, may sariling ring light. Parang siya, alam mo yun, dito kitang-kita siya, Di ba? Ang ganda. Anyway, ang ganda pala nung ang ganda pala ng float nila. Grabe, pasabog. Kudos, grabe, ang ganda, Pinaghandaan talaga nila. Bagay, mga popogi ang mga sasakay dyan, syempre. So, ang ganda ng float po ng Wiltec. Grabe. Astig, di ba? So, for sure, si Pao mahilig sa motor, mahilig sa sasakyan. Nagustuhan tong na to, naastigan din sa design. Ang ganda naman talaga, pasabog ang Wiltec. Ginastusan talaga nila. Samantala, dumako naman tayo sa komento ni Ma'am Maria Otman. Sabi niya rito, nako, nagkakaway si Janine kay Paolo na para bang gusto niyang palapitin si Paolo sa kanya at para yakapin siya at halikan. At pagkatapos, kakalat niya sa social media na walang gusto si Paolo kay Kim Chiu at siya ay mahal pa rin ni Paolo. Nakakahiya ang ginagawa ni Janine. Una, walang respeto kay Jericho. Pangalawa, lalong-lalo na kay Kim Chiu. Wala siyang pakialam. Ni hindi nga bumati kay Kim Chiu kahit pinati siya ni Kimi o ni Kim Chiu. May ibig sabihin, ang gustong mangyari ni Janine na bumalik sa kanya si Paolo kasi nung gabing yon hindi nakita ni Jericho kung ano ang sinenyas ni Janine kay Paolo at hindi rin nakita ni Kim Chiu kung ano ang ginawa ni Paolo. Kasi busy si Kim Chiu sa pakikipag-usap sa ibang bisita. Pero na kay Paolo na yan,
kung gusto niyang bumalik sa malditang Janine na yan at magtaksil siya kay Kim Chiu. So kita nga sa video guys na si Kimi ay nakatalikod po. So para magkahiwalay sila ni Pao, umisplit si Paolo kay Kim para batiin si Jericho, while Kim naman po ay busy nakikipag-usap din nga po sa ibang bisita. So, nakatalikod po talaga si Kim Chiu that time. Pero mapapanood din naman yun ni Kimi. May mga nag-upload na video. But kudos din naman kay Pao. ba diba? Lagi rin naman po siyang nasa tabi ni Kim Chiu. Sadyang yun lang talaga binati po niya si Echo. Ayan, masyado lang mabait si Kim Chiu kaya palagi na lang niloloko ng mga lalaki. Hindi siya masyadong selosa. Masyadong ini-spoil ni Kim Chiu ang mga nakakarelasyon niya. Kaya tuloy niloloko siya. Kung magtataksil si Paolo kay Kim Chiu, pagsisisihan niya ng husto. Sa bandang huli at talagang ibabaksak ng Kim Pao fans ang career niya katulad ng kay Sian Lim. At hindi lang ang Kim Pao fans na magpapabagsak sa kanya. At halos sa social media hindi na siya susuportahan at ikagagalit ng mga nagtaksil niya ang pagtaksil niya kay Kim Chiu. Kung tutuusin, marami nang ginawang red flag si Paolo kay Kim Chiu noon pa. Hindi lang pinapansin ni Kim Chiu, kasi nga ayaw ni Kim ng intriga at gusto at gulo. Ayaw ni Kim ng intriga at gulo, kaya pinagpapasensyahan na lang ni Kim Chiu. Pero tingnan natin kung hanggang saan tatagal ang relasyon nila. Kung saan ba ito aabot at sila ba talaga hanggang sa huli. Grabe yung comment na sa pagtataksil agad ni Paolo Avellino. Nagtaksil agad, bumati lang kay Echo. Hindi naman natin kita sa video kung bumeso ba siya kay Janine. Wala namang ganon. Pero grabe, pananaksil agad ang inyong kay Paolo. Tawag doon, tag kay Paolo. Pananaksil agad-agad. Anyway, about naman sa pagiging agree naman ako na ini-spoil ni Kim yung kanyang karelasyon kasi nung marinig ko yung sa interview yung sa paglalaro ba si Pao, sabi niya kapag nakakapaglaro na siya ng mga 16 hours straight, ganyan. Sabi ni Kim okay lang naman sa kanya kasi at least meron pang natitirang oras para sa kanya. At least yung tipong hindi talaga siya binabaliwala. May time pa din. Ganyan. So, okay lang sa kanya. 16 hours, sobra yun. 'Di ba? Kung sa kalusugan pa lang, pag-uusapan natin, sobra na yung 16 hours baba at gaming lang. 'di ba? If you're true concerned and talagang masyado niya ini-spoil kung ganun. Magre-react talaga agad usually ng mga babae. Pero si Kim okay lang daw. At least may oras pa rin sa kanya. So magtsatsaga siya sa kaunting oras na pwede namang nasa kanya whole time. Well, abangan natin. Ayan, may mga pagbabago pa naman yan. Sure, si Paolo mas marirealize, bawasan yung Yun lang sa akin, yung paglalaro ni Pao. Yung 16 hours, sana naglolo ko lang siya. Sana biro lang yun, di ba? Samantala, sabi naman ni Relay Denise de la Paz, grabe no, si Jay, halatang pa-cute kay Paolo. Halatang gusto niya pa rin si Pao. Sabi nga niya na in love at first sight siya kay Pao. Halata naman na nagpapakit si Jay kay Paolo. Hindi pa rin nakaka-move on si Jay hanggang ngayon. Umaasa pa rin ang Jay na babalik pa rin sa kanya si Paolo. Miss Ders Seren Escano yan. Gutom na gutom kay Paolo. Alam niyo sa pogi naman ni Paolo, hindi talaga may iwasan na may magkagusto talaga po sa kanya, magka-crush at maghangad kay Pao na makatrabaho. So na kay Pao na lang po yan sa kabila ng daming sa kanya na humaling kung paano niya i-handle yung temptations and doon din masusubukan yung love niya kay Kimi. Samantala, ayon naman po sa komento ni Jennifer Ragay, maganda, matalino, nakapagtapos sa pag-aaral with achievements si ate ko. Pero, insecure pa. Mukha na nga siyang manika. So, ayan, wala tayong magagawa eh. Yun sabi niya nai-insecure pa din po siya. So, sa kanya nang galing yun ha.
And hindi, kumbaga ay, may ginagawa naman siyang solusyon, like, stay away from social medias kapag nararamdaman niya na yun. Insecurities na para bang, kung daw compare niya yung sarili niya, yung itsura niya sa iba, tapos, yung achievements niya sa iba na parang, nakikita niya siguro ang layo na ng nararating na kasabayan niya, mga katapatan niya, tapos siya, paminsan-minsan lang magkaroon ng project. Siguro gano'n na. At wala tayong magagawa eh. Yun yung nararamdaman niya. And shinare niya. But at least nagbigay siya ng ng awareness sa iba. And the same time, niyakap niya yung ugali niya na yun na meron talaga siyang insecurities. So, yun lang po muna ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikiligan. Kita kas po muli sa mga susunod dating chikas.